Dali tayo, Pastor Rudiger. Dala nga. Anyway, kanta naman ako. Yung sarili ako. Hindi mo nabigay dyan, sir? Anyway, ito po aking sinishare sa inyo. Ito po yung susi. Doon sa sinasabi ko sa inyo, papaano somehow na mananasan natin yung blessing ni Lord sa loob sa iglesia. Na wala po kung alam power struggle. Ito po yung magiging susi nung aking po binabagin sa inyo na tanong ko sa inyo nung ako yung start. Na ang friend natin lahat na yung ating church ay church ni Lord. So bakit tayo patuloy na nangangailangan pagdating dun sa pangangailangan ng mga activities or should I say upgrading at updating ng ating mga pastor. So yun po yun. So kapag pinag-aralan po natin yung about, ayan, may hangad. Yung authority is God's greatest gift and greatest protection to us and yung ating mga natalakay. The most powerful position on earth is under authority. Authority is the safest place for all things to be. Authority is the key to freedom and warning. Dito tayo natapos. Okay? Yan. Hindi tayo mumuling, meron tayong authority. And then sumunod, absence of authority brings self-destruction. Pagka walang authority, yung isang nilikha ng Panginoon, automatically, nagkakaroon ng self-destruction. Ano po? Pag yung ibon, na-pollute yung air, normally, mamamatay sila o self-destruct, di mo kailangan ulihin at patayin. Kung hindi yung absence ng authority, mamamatay sila. Okay? Ano pa? Mga isda yan, sumunod, fish kill, tinatawag. Nagkaroon ng water pollution. Ang authority nila yung water. Okay? Automatically, mamamatay sila. Ganun din ng mga puno. Automatic silang mamamatay basta sila matanggal sa kanilang pinagtataniman o yung authority nila. Ang tao. Anyway, yung mga nagiging sanhin nito, tao rin eh. Mapanira talaga na naging kaisipan ng tao. Kaya na, again, dala-dala ito ng mga tao sa church, kahit Christian na, kahit pastor na. Dala na yan. Kaya pag ito hindi natin nalinawan, hindi natin madidil, yung isa sa mga root cause, bakit ang church ay patuloy na nahihirapan. Okay, so diretso natin ito. Authority brings protection. Kanina sinabi ko sa inyo, yun yung pinaka-safe place sa atin. Pagka nagkaroon tayo ng authority sa ating buhay. And therefore, ito ngayon, parang ganyan yung pinag-train niya. Isang agila na tayo nasa ilalim. Anyway, sa Bible, may mga ganyang klase ng verses na parang ang Panginoon ay umahalukit sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. In fact, may verse sa Bible at naging ito'y tatamak ng panahon ng pandemya. Okay, basahin niyo ng malakas. 1, 2, 3, go! Ginamit natin ito lahat. Aminin niyo yan. Okay? Pero karamihan sa atin hindi talaga ito lubusan nila. Pwede mo siya i-claim provided you dwells. Kasi nasabi, he who dwells. Paano mo magdudwell? Dapat alam mo yung protocol ng kahayaan. Okay? May gobyerno, walang gobyerno na walang konstitusyon. Okay? Wala rin gobyerno na walang authority. Kaya ang pinaka-importante pagdating doon sa gobyerno, yung batas na pinahihiran. Kasi yung batas na ibibigay ng kaayusan. Sige ko rin sa inyo hanggang para hindi mas maging mahirap para sa ating iglesia pagdating doon sa tax or tithes na talaga namang pinagtatalunan. Sobrang gagaling ng pastor pagdating sa labanan ng verse, hindi naman makakalaban niya. Dali natin siya doon sa gobyerno ng langit. Okay? Tayo po lahat ay niloob ng Panginoon na magbayad ng ating tax. Kaya meron tayong tithes, church. Sabi mo nga, wala nga tayong reklamo pagdating sa ating gobyerno. Pero pagdating naman sa iglesia, ayan, nandiyan na lahat ng mga reklamador. Okay? At worse, pag yung pastor, hindi rin tithes. Tapos nagre-record siya ng tithes. Hindi
hindi ko siya ubra. Kapatid, hindi siya magte-take effect. Sabi nga nung ating mentor, preach only what is working in you. Pag hindi nag-work sa'yo, niloloko mo yung tao. Kaya nga ang tawag sa atin, leader, kasi tayo nag-lead through our example. Yun ang leader. Kaya nga sabi, this is the way. Ibig sabihin, we are the one who will provide pattern. Pattern. At ako natuklasan ko, sir, nung hindi pinakikita ko sa, anyway, hindi ko naman sila dyan ipakita. Kung hindi, dahil lagi kayo magkakasama, nakikita nila, paano mo nagsaserve doon sa iyong inequate as your spiritual father? And then kung nagugulat ka, sila mismo, kinokopya ka. Tapos pagka medyo may nawawala sa kanila sa hulog, simple mo lang sinasabi, ginawa ko ba yan? Ba't ko ginagawa? Huwag mong gawin yung sambahin hindi ko ginawa. Kasi si Paul mismo, na inabutan ng Panginoon, nasabi niya, imitate me as I imitate Christ. Kasi hindi pwede na mag-umekta ka sa langit. Illegal ka doon. Ba? Kaya si Paul mismo, sinabi niya, imitate me kasi ako nakakasama ninyo. At kumpiyansa ako, ini-imitate ko si Christ, kaya ako kumpiyansa eh. Kasi sinasabi ko sa inyo, when you imitate me as your leader, ini-imitate nyo si Christ. Ito, hindi tanggap ito ng maraming Kristiyano. Okay, I don't know, pero kung ganun nga yung nakikita sa leader nyo, hindi ko kayo masisi. Okay, kasi ganun talaga yun, ipalo na leader yan eh. Okay, so diretso tayo. Magte-take lang yan pag naiintindihan mo yung protocol. O again, yung sinabi ni Pastor, particular, ang prayer is petition. Petition, at yan ay legal term, hindi siya religious term. Kaya when we pray, we make petition. Kaya sabi ni Pastor Wilbert, nag-lay siya ngayon ng principles, na sabi niya, kung tama yung sige, tamang priority, naintindihan mo yung kingdom, mga kapatid, at yung righteousness ng Panginoon, automatically, the Lord will add. Okay, naranasan ko rin kasi yan. Okay, kaya nga ganun yun. Pag magandang standing mo sa government, grabe ang iyong makukuwang pakot sa gobyerno. Kaya nga ganito ang sinabi niyan. Nag-make petition ka, pray ka ng pray. Eh, ang problema mo, meron ka pala mga na-violate na principles. Ano sasabihin sa iyo ng judge, ni Lord? Ano, nag-violate ng principles? Sa aking kaharian, what you sow is what you reap. Okay, hindi pwede na ang mangyari dun is, babalihin ko yung sinabi ko, for the sake lang, lumiiyak ka. Pag ikaw tax evader, mga kapatid, pag lumapit ka sa judge at hihingi ka ng karapatan mo sa gobyerno, ipukulong na nun. Ang karapatan mo, ikulong. Problema sa atin ito, maraming Kristiyano nakakulong, na wala siyang kamalay-malay, nakakulong siya. Simply because hindi niya ibigay yung nararapat para sa gobyerno ng langit. Then you keep on praying. Kaya mabunan niyo yung pray tayo ng pray, nabuhay tayo sa panalangin, pero religious na talaga. Hindi talaga natin kaintindihan. Pero kung alam mo yung prinsipyo, magte-take effect yun, even you don't pray. Kahit mo kung mag-pray kasi nga, pagka maganda yung relationship mo sa government, normally, ibibigay sa yung karapatan mo. Kaya when you pray, ang hinihingi mo, yung iyong rights. Yung iyong rights ang hinihingi mo. Eh, problema mo ito, nagbabayad ka ng prinsipyo. Ano, ibibigay ang rights mo? Pag sinabi ngayon yung judge, ang karapatan mo, ikulong. Kasi tax evader ka. Alam niyo, several times ako pinagkalooban ng Panginoon sa Japan. Isa sa requirements kasi ang ginagamit kong visa is visiting relatives visa. Okay? Isa sa requirements nung mag-i-invite sa'yo, number 1 dapat siya, taxpayer. Pag yung mag-i-invite sa'yo ako, yung bayo ko, hindi nagbabayad ng tax, hindi ka makukuha. Hindi ka talaga papayagan ng mga. Okay, papayagan ka lang. Kapag kayo makuha sa'yo, good taxpayer. Anyway, ano yun, primary, dapat natin yung duties and responsibilities. Yung tinawag tayo nila sa kanyang gobyerno, dapat hindi na pinagtatanungan yung tax. Hindi na dapat. Ang problema nga, pare-parehas tayo. Diba, hindi naman natin alam yan before. Pero again, yan ang pinakamahirap ang usapan. Sabi ko nga nung kayo nagtuturo about that. Dalawa yan eh, dalawa yung lang. Bakit hindi ka nakakakulik ng tama doon sa authority mo? Opens. Tinarami ng Mr. Wilbert. Ang bakit magawa ng pera. Sabi ko, ba't kaya gano'n? Irony. Kasi ng pera, pagka pinagin mo pera, nakangiti ka. Money, katinglisin mo, nakangiti ka. Kahit sabihin mo pa kwarta, nakangiti ka pa rin. Kahit sabihin mo dala, nakangiti ka pa rin. Pero ang tao pinag-usapan ng pera, ako, pastor, kung gusto mong
para makita ng simangan ng mga member mo, turuan mo ng pera yan. Oo, kasi biblically speaking, pera naman ang kalaban talaga ng Panginoon pagdating sa atensyon sa tao. Sapagkat ang tao, wala na yung natupag yan, kundi kumita ng pera. Hindi mo masama. Ang nagiging masama lang lagi, pagka mas minamahal yung pera kumpara kay Lord. Ibig sabihin, yung oras ay mas ginugugol kay Lord, kay Lord sa pera kumpara kay Lord. Doon nagkakaroon lang talaga ng access. Okay? Kaya na mga kapatid, kaya naging maaluan din sa akin bilang leader ng church na inakababa ko. Kasi almost siguro mga 98% ng member ko nagkatouch. Kaya nga kami natutuloy ng multo kasi maraming mga churches. Kaya mga 50% mahirapan ko Mga 50% mahirapan. So ituloy nyo kung okay naman yung church ninyo. Praise God. Ako di ako ligaya ito yung mga patunay lang ng ginagawa ko mga patunay sa authority ng buhay. Pag nasa authority ka, yan ang pinaka-safe place sa'yo. Okay? Diretso tayo. Tingnan natin itong istorya nito. Isang araw, ang Panginoon na panginabuhay ng loob ng Panginoon, nakita siya ng centurion. It so happened, yung centurion, yung kanyang alipin, merong karamdaman. Ang centurion ay walang tamang ugnayan sa Diyos. Sila yung mga active. Yan po ay Romano. Yan ay kapitan ng mga sundalo na Romano, ang centurion. Kapag kay centurion, meron sa iyo 200 sundalo na pinangungunahan mo. Kaya pagdating po sa konsepto ng kingdom, alam nito ng mga Romano. Kasi sila po ay, ang pinakahari nila, ang Caesar. Ang Caesar po ay nasa Roma. Okay? So, tingnan natin ito. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. Sabi niya, Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed and in terrible suffering. Jesus said to him, I will go. Natuwa siya. Ba't siya nagawa? Pumihirang mananampalataya nito Wala naman ito ugnayan kay Lord Diba? Alam naman natin mga pastor, pinakamahirap turuan ng dalawang pastor. Pangalawa, yung mga kapwa mo mananampalataya. Ang ginagalang tamang duda. Hindi naman agad. Tingnan nyo katabi niyo. Ayaw nilang tumigil. Kasi yun na kayo, binibilisan ko. Meron akong oras baka may mga magong. Okay? I will go and heal him. The centurion replied. Ang ganda ng Panginoon, sige, puntahan natin yan. Puntahan natin yan. Tingnan nyo si centurion. Napakatindi. Sabi niya, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Ang bihira respeto. Diba? Sabi ko sa inyo, pag hindi nakita ang kingdom ni Lord sa loob na sa iglesia, mabilis ma-identify kung nangyayari yung sa loob na sa iglesia. Pag ang mga member, lawless, alam mo yun. Alam mo yun. Pag walang pagkalang, boys natin, walang problema ito. Partikular sa ating mga magkapatid, kay Pastor Luca. Kasi lahat tayo tinulungan na ganyan, how to respect our leaders. Okay? So, how to honor them. Tingnan nyo ito. Sabi niya, Lord, hindi ko deserving. Mamila na pumunta ako sa bahay ko. Tingnan niya na paganda, say the word. Grabe yung pananampalataya. Say the word. At sabi niya, diretso natin. Sabi niya, ito rason, for I myself under authority. Kaya ito pala naintindihan. Kasi naintindihan niyo yung konsepto ng authority. Sabi niya, ako mismo Lord kasi under din ako ng authority. I am, yun ang root word, under authority. Nagpapasakop, nagsasubmit sa authority. Kaya sabi niya, ang kapangyarihan kasi yung submission sa authority. Di ba? Nagsasubmit siya saan? Sa Caesar. Ang sabi niya, dahil sa submission ko sa Caesar, powerful din ako. Pag sinabi ko sa kanila, go, they will go. Pag sinabi ko sa kanila, do this, they will do this. Yun ang kapangyarihan. Kaya ang hirap, halimbawa ako, pastor ako. Tapos hindi ako makita ng mga miyembro ko na sumusunod sa protocol ng Panginoon o paano ako sumusunod sa aking spiritual father. May hirapan yun. Alam mo yun, suntok sa yun. Pero kung nakita nila paano ako naglilingkod ron, tandaan ninyo, okay, during my first years, doon sa aking breakthrough sa SMB, ang tinulong ko unang-una, yung kinaw ni Pastor Wilbert, yung connection to their missions of love. At pag natin kakalimutan, may iba't ibang uri na connection. Partikular ng mga pastor, unang-una kaya kumuha ng turo. Ang dami ko ng kabilalang pastor, nakuha ng turo. Ituturo ka lahat. Kaya yung prinsipyo ng SCB, receive, retain. What is the purpose of retaining? Maranasan mo muna. Ikaw dapat muna,
Para ikaw mauna. Para na sa ganun, mabilis sila susunod. And then release. Pag-release mo, alam nila, naintindihan nila kung ano sinasabi mo. Kasi ikaw ang nakikita nila example. Sabi ko sa inyo, pagod na yung tao sa paligid natin, sa pagsasabi natin na tayo born again, pero hindi nakikita sa buhay natin. Pero once na nakita sa buhay natin, nagtataka tayo. Hindi naman natin sinasabi born again tayo, pero hindi nakikita sa atin. Kaya sasabihin nila, gusto ko na makasama niyo. Pero maganda. Ano? So, diretso tayo. Ang sabi nito, with soldiers under me, I tell this one go, and he goes, and that one come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was astonished. Okay? And said to those following him, I tell you the truth. I have not found anyone in Israel with such great faith. Imagine, buong Israel na at sinabi ng Panginoon. Wala siyang nakita na pananampalataya nakatulad dun sa centurion na walang pagkakinala kay Lord. Okay? What kind of faith is that? Kasi siyempre, pagdating sa atin, alam natin yan about faith. Pero may tinutukoy dito, may particular na sinasabi si Lord. Okay? Tingnan niyo po. Katotohanan, the highest faith Jesus saw was not power. Kasi most of us, mga kapatid, kahit pastor yan, attracted sa power. Wow, ang husay! Pagka nagsasabi ng totoo, ayaw natin. Pero binobola-bola tayo, gustong-gusto natin. Particular, pagka masyadong dynamics kung magturo. Okay? Yan ang tao. Maniwala kayo. Yan ang tao. Yan tayo. Gusto-gusto natin mag-powerful. In fact, sabi ko sa inyo, kaya gusto natin ng pera? Because of power. Ulitin ko sa inyo, we are all created after God's image and likeness. Therefore, we are powerful. Kaya nga sabi sa Zechariah, not by might, nor by power, you are also kasi mighty. Because you are after God's image and likeness. That is why we are so much loved by God. Kasi nakikita niya yung sarili niya sa atin. Kaya nga ayaw niya tayo na pumahawak. Diba? So, ano sabi ron, mga kapatid? Napaka-importante na maintindihan natin itong bagay na ito. Power, okay? Sabi niya, hindi yung power na nakita ng Panginoon. Ang nakita ng Panginoon, submission to authority, and that was the highest faith na nakita ng Panginoon. Na sabi niya, wala akong nakita sa buong Israel. Very rare po itong ganito. Very rare ito. Sa authority. Kaya nga again, meron tayong mga quotation eh. Anointing without character, disaster. Kasi alam niyo ba mga kapatid, we are all anointed na tayo eh. Kailangan lang totally mahasa ng mahasa. Kasi nga, pagka hindi ka nahasa, mga kapatid, lalo tigit kung paano mo maintindihan yung authority, that was the protocol of God's kingdom. Ang mangyayari sa'yo, disaster lagi. Ang ending, disaster. Kasi hindi nahasa yung iyong karakter. Eh yun ang mga hasa ng karakter mo, yung authority mo. Eh problema, ito rin. Paano yung authority mo? Walang authority. Patay kang bata ka. We cannot give what we don't have. Diretso mo ba? Kasi may mga gusto ko kumakuha sa makikita nyo rin eh. When we are under authority, we have the confidence we did not create. Mga kapatid, ako po ay introvert. Nung nalaman ko lang, pinag-aaralan ko lang. Hindi ako mahingsing nito. Hindi. Iso happen lang, sinasabihan ako. Pero no, not in my dreams. Hindi. Kaya ako ganito matapang, unang-una, binigyan ako ng authority. Binigyan na pagkatiwalaan ako. At kilala niyo leader natin, hindi basta-basta siya magtitiwala. Napaka-sharp niya. Napaka-sharp niya. Okay? Hindi lang yung mga kapatid, naranasan ko rin yung sinasabi ko. Kaya ako itong sinishare sa inyo, ito ang susi talaga. Isa ito sa mga master key. Okay? So, tingnan natin. Okay, tingnan niyo si Gideon. Imagine, 7 years sila na oppressed by Midianites, kung di ako nagkakamali. Midianites, ng panahon nila. Tapos kung meron silang aanihin, pupunta yung mga nanakop sa kanila, and then kukunin lahat yun. Kaya kumantong sila sa itinatago na nila eh. Yung kanilang mga goods, kasi napakahirap doon.
Ikaw ang naging pope, tapos mga buwan mo, iba ang makikinapang. Oh, they were oppressed for 7 years. Hindi biro yung 7 taon. 7 taon, kaya yung kanyang sarili, demoralized. Ay, yun, so happens, siya gagamitin ng Lord. Kaya pinadala ng Panginoon yung kanyang pinatawagan. Sinabi ko yung gagamitin. And therefore, alam natin ang istorya ni Gideon. Naging great man siya. Great warrior, hindi lang basta great man. Tama ba? Siya nagmula yun. O galing yun doon sa authority na nagbigay sa kanya. Mga kapatid, kaya sabi ko sa inyo, ako rin eh. Nanginginig ako lagi every time ko bibigyan ako ng pagkakataon dito. Kaya lang, wala naman akong choice kasi ganun nga ako, i-solve out ako kung sasabihin ng leader ko. And then, nung ganun yung naging ugali ko, lalo kumanda lalo yung aming ministry, church na inahawakan ko, kami, pamilya namin ni Jack, mga anak ko, naging maayos, gawa ng aming ginagawa. Mamaya, malinawan yung kaya ng gusto. Okay, sumunod, power without authority is energy without permission. Okay. Pagka yung power, sabi ko sa inyo, ano tayo, powerful tayo, pero wala sinusunod sa authority. Energy lang yan, pero hindi siya permitted. Kaya destructive siya. Nakakapanira, ang ending sira. Tandaan ninyo, yung sira hindi galing kay Lord. Ang sira galing sa demonyo yan. Okay, siya destroyer eh. O, tingnan nyo to, si Hitler. Tama ba? Powerful si Hitler, hindi. Powerful. Kaya pag tiniwala nilagay sa kanya ng kaaway, siya raw yung bubuulin ng Roma. Hanga nga siya sa Roma eh. Ba't naman hindi ka hanga sa Roma? Ang Roma ang pinaka-nalagumpay sa mundo ng pananakop. Sila ay nakasamok ng more than 40 countries for the period of 200 years. Sila lang. Kaya pagdating sa conquering, sila yung top notcher. Okay? And therefore, yun daw. Siya daw ngayon yung bubuhay ng Roman colony. Roman Empire. Sabi niya gano'n. Anong ginawa niya? Sa mali niyang paniniwala dahil walang authority siyang pinagpapasakupan. Destructive. In fact, nagkaroon na lang yun. Pagkamatay o pinapatay niya ang napakaraming Hudyo. 6 to 7 million Jews. Tama ba? Genocide. Ang ginawa niya, why? Walang authority na nag-ohog ng karakter niya. Okay? Para siya mismo, yung kanya na yung power, legal, hindi illegal. Hindi lang basta energy. O hindi talaga nakaka-bless yung bawat ginagawa niya. O so, diretso tayo. Power without authority is illegitimate power in the sabi ni Dr. Miles. O tingnan yung Panginoon. He goes to 12 disciples to him and gave them authority. Okay, pag ang Panginoon nakakapagbigay ng authority, kasi sinipailalan din siya sa authority. Again, ulitin ko sa inyo, hindi tayo pwede magbigay ng isang bagay na wala sa atin. Napaka-imposible po nun. Katulad ng binanggit ko sa inyo kahapon. You cannot give authority you are not under. O kaya ngayon, pasakot ko sa leader natin. O hindi, I am authorized. I am authorized. Di ba? Tingnan yung ibon. Dinigyan ng authority ng Panginoon to plot. Yung bird is authorized. Pero again, authorized man siya, pero may binibigay sa kanyang limitation ng kanyang authority. Just like me. Kung sasabihin ni Pastor Robert today, okay na, okay na tayo. O, kailangan na limitation. Kung nabahin mo yun, pinoporma ka ng Diyos. Kung pala kanto ka, ano ba naman niya, ready ako, tapos bigla hindi ako pinagturo. Authority mo yun eh. Para sa church, kung natutunan natin yan, kita mo, para may problema yung worship team mo. Okay? And then, somehow, nakikita mo, ha? Teka, may problema ito. Bubulong ka na. Tama niya ang kanta mo dyan. Tama niya. Okay na. Hindi pinag-aantay ng Panginoon. Saka yun yung naging problema namin. Inaantay dahil hindi kumpleto yung tutok to. Hindi tayo yung dito. Okay, pagkamatay. Hindi yun. Pero karamihan ng mga Diyos, ganyan. Star. Yung mga pinaan dito, yung mag-build up ng spirit. Paano mo mag-build up yung spirit? Ikaw nga, hindi ka pa nagpupuno. Dapat pagka-worship team ka, laging puno para dito overflow. Para makaka-create ka ng conducive atmosphere to worship God. Pero mangyayari, dito ka pala magpupuno, kaya nakapaawas. Okay, yung problema mo, hindi mo yun, napakatindi yan. Konting ano lang, siraan na ngayon ng diskarte mo. Ganyan. Pag ikaw ay hindi ka authorized, mahirap ka na. Pero pagka-authorize ka, confident ka. Hindi mo sa iyo balik. Gano'n, hindi sa authority yung nagbigay sa iyo. Matapang ka. Pero ito yung lagi napagpagkamala ng iba.
Mayabang naman niya. Yabang ang nakikita nila. Somehow, yun yung mga ingit. Ganito yun. Ang bilis sabihin ng yabang, hindi kami buhay mo na kung totoo yung sinasabi niya. Kasi kung sinasabi niya totoo, hindi mo yabang yun. Sinasabi niya yung totoo eh. Pero again, kapatid, baka nung confident lang kasi bigyan ng authority. Ba? Okay. So, ganito tayo. Tingin ng Panginoon. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go. Nakakapagsalin siya ng authority kasi siya rin mismo tumanggap. Ibig sabihin, pa ilalim sa authority ng Panginoon. Okay, ang sabi rito, I have authority to lay it down, authority to take it up again. Puro authority makikita natin, hindi power. Pero ang tao, hindi na nakikita power. Where pa? Power. Okay, dito tayo. When you granted him authority, tingnan nyo, even eternal life, authority, nagbigay sa kanya. Not power. Okay? So, what is authority? Dinapasama natin kahapon, inihabol ko, author. Promoter ang ibig sabihin. The originator or the creator of a thing that promotes it. Paano mo nag-gadget? Okay? Normally, promote niyan, yung creator. Siya nag-isip niyan, how to promote it. Okay? Ganun din tayo. Hindi natin kailangan ng magagandang detanya. Magagandang mga parang pangako doon sa ating inilalagay ng mga poster. In fact, nandito natin, sanay tayo dyan. Alam natin lahat yan. Pag may nag-invite na hindi connected, pero dahil tayo yung connected sa kanya, pagka tinatanong, tayo tatanungin, ano ba mga ano ni? Ang Pilipino kasi, pangalawa sa Africa, na napakatindi pagdating sa entitlement. Napakatindi natin. Sakit ng Pinoy yan. Pangalawa tayo sa Africa. Para ba itong pagka hindi na sabi ni pastor or should I say bishop, ang dami namin naranasan. Punta kami, napakaraming lugar. Pagka sulat mo sa kanya, pastor lang pinapanood kung anong listahan sa kanya. Bishop ako, bishop ako. Grabe yung sakit natin. Pero si Pastor Wilbert hanga ako. Ever since, nakilala ko siya. Kahit mo umpisa pala ako sa kanya. Basta ano po, mga nyo. Siyempre tayo, di ba? Parang may parang gusto mo siya. Ano yun? May ganun tayo factor. Pero siya sa sinisip nila, ano nila? Pastor Wilbert na. Pero kung categorize niya, bishop niya. Kaya nga sa mga yung friend niya, ang tawag sa kanya, bishop. Siya talaga nag-operate as bishop kasi grabe niya i-build ang bawat body. Napakarami natin. Diba? At until now, kita niyo yung kanina yung kinukwento nila at SB. Dalawa lang dapat yung ini-invite nila Pastor sa Mindanao. Diyos ko, 11 na. Mindanao po yun. Sabi ni Pastor John, ako, baka naman po sila bailan raw eh. Baka naman konti lang magiging tipid nila, ay pagod na pagod malamang yung mga yun. Kaya nilang araw kailangan nila i-consume para kami. Punta kami ng Tulbayang Panginoon ko Diyos. Oo, nakakotse pa naman kami. Okay, oo. Ayan, kaya kasi sinasabi, for promotion, galing yan sa authority. Kaya pag ikaw may authority ka, mga kapatid, and therefore, napasako ka doon sa authority, makikita mo, yung promotion, instant yan. Di mo kailangan mabuli yan, di mo kailangan magpakahirap yan. Basta gawin mo, magsakripisyo mo muna, magpailalim mo sa authority, yung authority bahala sa'yo. Ganun po yan. Hindi ko panigaling galing ang promotion. Ginagamit lang yan mga tao. Authority, tingnan nyo, it's not oppression, but rather it releases your freedom to function. Pag may authority kayo, mga kapatid, at first may mga sufferings. Kasi nga, hindi ka sanay sa pasunuran, particular sa lagay sa iglesia. Pero makikita mo yan. Habang tumatakbo yung panahon, makikita mo ang ganda pala ng nais ng Panginoon para sa'yo. Kaya niya nire-reward dahil kayo magsabili. Makita mo, hindi pa-function ka na tama. Okay, hindi tumagal sa iglesia, tumanda ka lang, pero, sorry for the word, walang pinagkatandaan. Walang ka-breakthrough. Okay, alam mo rin po yan, kasi na-board naging kami 1984. Marami kaming mga kasabayan, some of them, sabi ko, even my mother, namatay, pero walang breakthrough. Pero ako, ang ganda nangyari sa akin, nagkaroon ako ng tamang leader. Pero hindi natapos doon, pinusok talaga siya. Pinusok siya, grabe. Parang pwede mo sabihin na dugo at papis ang iyong malipuhunan. Pero, again, kano ko ba ng Panginoon? Diba? Yung mga bagay-bagay na hindi mo pinlano,
Matagal na pala gusto sa ni Lord. Ang kailangan mo lang, authority tama, tama, pero kasi hindi tama. Authority tama, and therefore, masakot ka, submit ka, and therefore, makita. Okay na. Okay, kaya ako sinasabi sa inyo tama, galing ako sa authority, hindi tama. Kaya naiintindihan ko yung tama. So, yung buhay ko nagpapatunay na tama siya. At saka pagkalaki mo siya nakakasama, may mga matututunan ka sa kanya na hindi naman niya tinuturo. Okay, anyway, dating sa inyo, ang wisdom hindi instant na nakukuha. Knowledge, yes. Pero wala natindi siyang knowledge pag hindi nyo nakuha o hindi nyo nakuha yung comprehension. Knowledge without comprehension, information. Katulad na ginagawa namin. Dati, particular kami, hindi sa particular event. Nagtuturo, pastor, tapos ako. Okay, information ito. Kaya nga gusto mo yari ng Panginoon. Gusto mo yung tinuturo, seek. Understand kasi, though it costs all you have, get understanding. Gawin mo lahat na pwede mong gawin, lahat ng resources mo just to get understanding. Pag naunawaan mo kasi, tiyak, maghahanap ka ng tamang leader. Pag nakakuha ng tamang leader, instantly makikita mo yung development ng spirituality. And therefore yun, yung sinasabi ng ni Pastor Wilbert, na pagka meron ang good shepherd, hindi na shepherd, His goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Sabi gano'n ng Bible. Okay, so diretso tayo. Truth. The secret to success in life is finding and staying under authority. Okay, yan ang sikreto. Sikreto yun eh. Kaya hindi siya mabilis makita. Kaya nasabi ng Panginoon, kayo na matagal nang umuupo sa aking paanan, ang disipulo kasi, ang ibig sabihin lang ng estudyante. Kaya sabi ng Panginoon, kayong aking mga estudyante, mga learners, sabi ng Panginoon, sa inyo, okay, hindi sikreto ito. Kayo na meron na, bibigyan pa. Pero sa kanila, na hindi ko naman mga estudyante, yung kanila nakarampok na meron sila, mawawala pa sa kanila. Good things sa atin, kasi nga, tayo lahat, disipulo ni Pastor Wilbert. Okay, in fact, at totoo yan, mga sons tayo. Kaya mas matindi ako kasi yung relationship natin, di ba sa iba? Ano? Dahil napatunayan natin yan. Okay, nung nagkaroon tayo ng seminars and then in-identify ni Pastor Wilbert, although hindi niya naman sinasabi, dahil ayaw niya magkaroon tayo ng problema. Pero doon nakikita natin sa ating sarili. Kasi may mga nakalagay doon, ito yung sons, ito yung friends ko lang, ito yung dumadalo lang sa akin, di ba? Parang sa mga tayo na magkakategorize sa ating sarili, wow, praise God. Anyway, nung tayo dumalaro sa Baguio, una yun eh. Kabado ako nun. Somehow, siyempre, malalaman mo sa estado eh. Pero napapraise God ako pagkatapos. Okay, everything submits to something else in order for it to function, grow, and prosper. Ayan yung problema mo. Lahat yung niligaan ni Lord. Lahat na niligaan ni Lord, magsabi ng amen. Lahat ng niligaan ni Lord, kahit ibon, kahit anumang hayop yan, kahit anumang halaman yan, nagsasubmit sila sa authority nila. Para ano raw? Mag-grow. Kaya pag ikaw din nagsubmit, pagka na-submission mo, sasubmit kayo, pagka gusto, democratic yan eh. Ngayon gusto mo, submit ka. Pag ayaw mo, atras. Atras sa bante ka. O kaya naman, para kang nangyari ba na siya, nawawala, bumabalik. Kaya, gano'n nangyayari. Wala ka makukuha nyo. Sinasayang mo lang ang panahon. Ako nga na natuklasan ko ito. Lagi rin lumabangin sa mga membro ko, kaya masaya ng oras. Ang oras kasi karansin ng langit yan. Kung paano natin ginagamit. Totoo yung sinasabi ng natin yan, yung time is gone. Kasi nga, pag nasayang ang oras mo, sayang buhay. Kasi sabi, we must learn how to number our days because the days are given. Sabi ng Bible, hindi yung, o ba, anong edad mo na? Tapos hindi ko matitilo. Ito, in fact, nakalagay sa Bible yan. Nakalimutan ko ng verse. Ang buhay ngayon ng tao, 70 to 80 na lang. At the most, 80. Ngayon, di ba, magbibilang ako. 21 ako ngayon eh. So, tumabala pa kayo kakabal. 21 lang tayo, kakabal. Di ba? Ibig sabihin, ang Panginoon, niloob niya, malaman natin. Ang buti ng Diyos, lagi nagbibigay siya lagi ng napakagandang clue.
Para at least magagamit natin ng tama yung oras natin. Hindi na ano eh, napakahirap na mag-play around lang. Alam mo yun? Kasi marami nang pinakita example ng Panginoon sa atin sa Biblia. In fact, tayo, particular tayo, ano, nakita natin napakaraming mukha ng pastor. Di ba? Napakaraming. Diba? In fact, doon nag-start kami. Kaya si Carla pala, nag-start tayo sama. Sabi niya, sabi ni Pastor Rivero, huwag kang ma-offend sa mga pastor. Yun sabi niya. Hindi pa alam ni Jack. Pero sinasabi ko na sa kanya, ay Diyos ko, sa amin pangalan sa Laguna, Panginoon ko Diyos, bisya pa. Alam ng 500, magdadaya eh. 500 lang po, Pastor. Paano ba naging 600 pa yun? Kung naging 1,000, baka patayin yung kapatid niya. Sobrang, sabi mo, grabe talaga. Sabi ko, kaya nga ito yung challenge po sa atin. Kasi tayo halimbawa na magiging accurate pagdating sa connection natin sa authority. Kasi talagang dito po, talagang akala ng maraming bato, direkta na siya kay Lord eh. Kaya pagka nagturo, at lagi narinig yung mentor, Diyos niya, yung mentor niya. Bakit? Nawala na ba siya yung pagiging Pilipino? Kaya nga ganito sinunod ko ngayon eh. Salamat. Muslim pala. Anyway mga kapatid, di ba pagka ikaw ay Pilipino, mga kapatid, ang mamatay na dahil sa iyo Pilipino eh. Pero iba yung kapatid niya papatayin niya eh. Iba yun, hindi tayo yun. Hindi original na Pinoy yun. Ang Pinoy, paglalaban tayo. Dapat may ganung klase ng, karakter, ang Pinoy. Kung sa tingin nyo, kaya marami sa atin, hindi natin ito nanawaan, hindi nag-group. Kasi kung naunawaan din, mag-submit ka, makita mo kahalagaan ito. Tama po, mamaya patutunayan ko sa inyo. Mahaba naman. Patutunayan ko sa inyo. Okay, ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng sample. Absolute example natin siya eh. Kaya nga siya pumunta rito. Siya ang ating pinapanood, siya yung ating tinitignan, siya yung ating tuwaran. Tingnan natin, ultimo ang Panginoon sa tao po. Galing ang authority. Not directly to God. Okay? Bigyan ko kayo ng isang verse. Sabi sa book of Malakay chapter 3. Ano sabi ron? Before the coming of the Messiah, meron muna na mag-repair ng way niya. Tama ba? Yun. Mamaya, expand natin. Ayan. Nagsasabit si Saul. Ano nangyayari? Kung saan siya, tumutubo. Kapatid, di ba naranasan niyo ba? Anyway, kung mga kabataan hindi nakaranas na yata mga ahoy ito. Nakaranas pa kayo ng mga ahoy, tsaka manlikay. Alam niyo yung manlikay? Makuha ng mga bumabagsak ng mga niyog, nanlilikay, tapos sila kapasok na ito. Naranasan ko sa lolo ko yun. Pagka nabagyo, mas kuha kami ng lolo ko, tsaka kami nananahoy kasi wala kami karapan. Kaya lang, dahil ako nga kay noong panahon na yun, gulay lagi kinakain ko, bilis sumubas ng aking kinain. Madalas doon ako wala nang kain na ngayon. Madalas doon ako pumupupo. Alam niyo naman, pagka doon ako pumupo, walang papel doon. So kailangan, alam mo kung ano yung hindi lipa. At saka yung tamang dapat mo ipakiwan. Pagka ko lipa, ayaw ng Diyos. O kasi mula doon sa gubat, tabi sa bahay mo, sobrang gati. Alam niyo ba yun? Limang aso, dapat sa amin yun. Ay, grabe ka natin yun. Sabi ka, pag napipili ka, teka, kaysa di pa, kahit maliit ito. Minsan, tao ng manunggal eh. Pero, ang pinupunto ko sa inyo doon, ako kasi napakahilig sa San Paul. Ewan ko ba, nung panahon namin, pag hindi mo tinutong yung butong San Paul na Tagalog, hindi ba mo pa? Tagalog, hindi masarap. Malulunukin ko talaga yun, lulunok talaga yun. Pag pupukin ka mo, pusan ka. Minsan lang, parang nangihinayang ka, hindi pa sa'yo yung pagkakasip sa iyo. Alam niyo, lumipas, siguro, mga 2 weeks siguro, kung di ako nagkakaroon. Pagpalit mo, dahil nangangahoy ka, tumubo na. Pusan na, tubo. Kasi, ang napataling siya doon sa kanyang authority. Ang authority niya sa story. Yun, kapatid. Kaya nga yun ang maganda eh. Pag napatapat ka doon sa tamang environment, kapares mo. Diyos ko, nahirapan din ako ito sa group ko. Pero praise God, kasi sabi ko nga, kung hindi ako nagaling sa kanila, mahirap ka-identify yung tama.
dumating yung tama. Wow! Pero ang problema mo kung dumating sa'yo yung tama, lagi kang tatamaan muna. Itutuloy tayo, ang dami natin mali eh. Oo. Good thing, I don't know, kasi nung nag-pray ako, tinahanap ko si Lord. Kasi nga, it is not enough na sincere ka magbago. O, kasi baka pwede sincerely wrong ka. Kasi ako gusto kong magbago eh. Problema mo, wala mo authority tama. Kasi kung magbabago ka, dapat may accurate reference. Para mga yan, sir, yung nagsusukat ng lupa, anong tawag doon? Judicial? Ba yan? Tama ba yan? Sige. Gilid? Oo, gilid. Basta gilid to. Okay. Di ba? Meron sila tinatawag na true north paano susukatin. Yun yun. Ang hinahanap nila true north. Ganun yun. Sa biyaya kasi ni Lord, kaya ako nalaman yun. Sa biyaya ni Lord. Kaya naman, after the pandemic, nakamalay-malay si Mrs. nakabili na ng lupa. Biyaya niya. Authority rin niya galing. Ibig sabihin, kung di ako nagpapasakot doon, wala kami mga blessing. Pero nakamalay-malay, grabe. Nakaipon na pala si Mrs. Nakaipon na siya. So, nakabili kami ng lupa. So, meron kami member, nasa bangko, malikat ng bangko. So, siya nagpadala sa amin ng gino. Yun, sabi ko, paano po ito? Marami may-ari. Sabi niya, walang problema yan, Pasto. Kaya kong sukatin na, at kaya natin palagyan ng sabi niya. So, ginawa niya, ayun na, anong kailangan natin tungkol? Pag hindi mo ito nakuha, wala akong pumasuka. Kaya tingnan niyo, pala sa Bible natin, kalagamit natin. Ang problema mo, yung Bible, yung mismo, hindi pa yun eh. Kailangan may tamang authority. O, nagkaroon tayo ng tamang authority. O, di basag ang mga dati natin, lumang paniniwala. Pero ang good thing doon, nung nabasag tayo, sila puti-uti tayo ng polde. Nung bigla tayo ng polde na, wow, anak, it's about time for you. Pakita mo naman yung glory ko sa pamagitan ng ganda ng buhay. Hindi mo lulubog sila kailanman sa atin pagka yung buhay natin ay hindi maganda. Dinisenyo tayo ng Panginoon magandang buhay natin. In fact, dapat tayo mag-orlagay tayo na yung magandang buhay. Kaya lang, it is a process. Ang problema lang, marami ang hindi alam yung proseso. Pero good thing sa atin, grabe ang ginagawa ni Pastor Wilbert sa atin magtuturo. Grabe yung process. So again, ito yung ating binibigyan ng emphasis. Even yung bird, magsasubmit. Okay? Ipapunction, nag-grow. Malaya-malaya sila, prosper sila. Ganun din yan. Yung isla. You don't outgrow your authority. Ito mo lang yung katotohanan. Okay? Meron ng authority. Hindi yung pwede sabihin sa authority, wow, sobrang na ako nainted. Ang dami na nakikinig sa akin. Kasabihin mo, hindi na kita kailangan. Tingnan nyo. Tingnan nyo na, dito outgrow or authority. Mga kapatid, tingnan yan. Yung flying fish, kahit siya nakakalipad, hindi niya pwede sabihin sa tubig, hindi na kita kailangan. Mamamatay siya. Naturally. Hindi kailangan may pumatay sa kanya. Natural siya mamamatay. Tubig kasi ang authority niya eh. Okay? Even ang puno, kahit ganyan kalayan. Kahit ilang kami kaya po siya. Hindi niya pwede sabihin sa lupa, hindi kita kailangan lupa. Yung authority mo, hindi ko na kailangan. Mamamatay yan. Was nga, tinitas niya yung sarili niya sa lupa. At kahit ikaw yung leader ng mga agila. Okay? Hindi mo pwede sabihin sa hangin, hindi na kita kailangan. Paktay na pagka walang hangin. Sa atin, ganoon din. Sa atin, ganoon din. Sa atin, particular, dati mga pastor. Leader ka. And therefore, hindi mo siya makaguro. Hindi mo siya makaguro. Ang inaantay mo lang, okay, yung panahon na ikaw mismo pagkatiwalaan niya. Kahit na pagkatiwalaan ka niya, doon sa maligid na bagay. Okay, so, dito tayo. Never ever trust a man without a head. Kung kami mga pastor, wala kaming ulo, wala tayong vision. Tandaan yan. When there is no vision, the people perish. Kaya ang tanong dapat, ako, sorry mga pastor, tanongin niyo pastor niyo. Anyway, sa atin dito sa group natin sa SCP, malinaw. Alam natin yan, kaya magkakapatid tayo. Si Pastor Wilbert ang ating tatay. Okay? Ngayon, paano kung wala kang tatay? Ako, natuklasan ko, nakakapatulong ko sa mga tatay, nakagawa ko turo. The greatest need of this planet is none other than a godly father.
Kasi lahat tayo, biktima tayo, bago tayo nakakilala ng Diyos. Hindi naman ganito yung tatay natin. Kaya nga nangyari, nagkaroon tayo ng iba't ibang mukha ng tatay. Eh dapat isa lang tatay. Isang mukha lang dapat. Okay? Kaya naging problema natin. Lalo tigit, nung daw nakulala pang mga panahon, rampant ang turo na dapat wala lang tayo ibang tatawagin ng tatay kung hindi si Lord lang. Napakaraming interchange, even the powerful prayer, the most powerful prayer na tinuro ng Panginoon. Ang turo, kaagad, umpisa, Our Father. Tapos sabihin natin, anyway, ang konteksto naman nun, yung Matthew 24, dahil ang mga Pariseo at Iskriba, laging gusto, nasa una, entitlement. Okay? Pero din, kung ikaw mismo, wala kang godly father, paano ka mag-behave as godly son? Eh, alam naman natin yung ungodly son, sila yung mga future godly father. Paano ka mag-behave ng tama kung wala kang tamang tatay? Kaya nga magkakaiba sa family. Sa tatay na ito, pwede yung ganito. Sa tatay na gano'n, pwede yung gano'n. Magkakaiba. Diba? Pero kung tutusin, particular kung tayo mismo ay iisa ng tatay, alam natin yan. Alam natin yung protocol sa ating samahan. Diba? Sa ating kumagay, move the Lord dito, SCB. Kaya nga tumatang common ang ating experiences, yung mga connected sa ating Biblia. Okay? Never ever trust a man without a head. Ikaw, kaya tanong, sino authority mo? Tanongin niyo kami nyo, sino authority mo? Pastor ba yan? Pag walang authority yan, hindi dapat pagkatiwalaan yan. So, sorry, yan ito to. Diba? Paano mo sabihin, this is the way walk in it? Kaya maraming mga churches wala. Hindi nag-grow. Ang tagal-tagal na, hindi nag-grow. Ang tagal-tagal na, hindi na papaksyon na tama. Ulit-ulit na sabi si Pastor. Diba? At hindi na magpapala. Pero natuklasan po nung ginagawa ko, papunin ni Pastor Albert, nakikita talaga nila, automatic. Ano nga yan? Sure, hindi naman kami marami. Pero kung anong kailangan namin, nandiyan sila. Hindi sila mayayaman. Pero praise God, pinagpapala sila ng Panginoon. Kaya nung nire-report, siyempre, nire-report kami ng mga nangyayari sa amin. Nagtawa sila. Kung baga, sila may panibago na naman silang bala. Para ulit kami, nakalooban ng Panginoon. Hindi na mahirap. In fact, yung sinabi ko sa inyo, nag-start tayo. O di, kami kahit na patutusin, para hindi makisip na kakayanin ng mga miyembro ko. Kinuha ko ng insurance. Sabi ko, kaya ano na lang. Sabi ko, kahit nilulugan nyo talaga naman yung SS sa capital. So, nilulugan kaya kasi ako naman, insured. Ano? And then, napakaraming sabi ko sa inyo, pag naalis kami, allowance na mo. Binibigyan ko. Plus allowance namin, pag naalis kami. Yung aming talaga. Kasi sabi ko, paano naman isisipa? Para naging exchange namin doon. Para kay Joshua, nadala na yung sarili kasi yung mga older generation, namatay sa wilderness nag-raise up si Lord another generation. After 40 years. 40 years kasi, one generation yan So, ano nangyari? Biglang ang commitment ngayon itong mga halos kasabayan nila Joshua. At nakita ko pa paano nagpailalim si Joshua kay Moses. Sabi niya, Moses, palitan tayo, ito yung Bible exchange. Sabi niya, kung anong pagawa mo sa akin, gagawin namin. Diba? O saan mo kami pupunta kami. Basta, tapangan mo lang ang dahil sa bulong mo. Yun yung nagkanilang Bible exchange. Ang ending nyo yan, sino magpokontra sa'yo? Papatayin namin. Ang sarap kung gano'n ang commitment ng leader mo sa'yo. Pero again, may commitment din tayo. Dapat hindi tayo duduwag-duwa. Pero again, yun ang maganda. Dahil si Joshua, yung pag-alam sa authority ni Moses, ano nangyari? Natin, sila na pumasok sa promise land. Okay? Nagarante yung promise land, mga kapatid. Truth! Your anointing does not cancel authority. Kahit anointed ka, hindi na nga mo ganyan, hindi mo na kailangan ng authority. Si Lord na nagbigay ng protocol na yan. Mga kapatid, dapat may authority ka sa buhay mo. In fact, pagka ikaw ay anointing, mas kailangan mo ng authority. Para ikakayos ka. Iyong ka. Diba? Alam niyo ba, several times, sabi niya sabihin sa'yo, ako may gusto akong mangyari din dahil somehow, minsan may isip mo teka, pastor din ako Kaya lang, alam mo lagi kami ginagawa, hindi, yan sinabi ni pastor, hindi, ginagawa Ganun lang. Alam mo, mas hindi mo mahirap. Ang mahirap na minsan, buwan na nasanay tayo
Napasaway tayo. Pero tingnan nyo, accountable kasi yung ating authority kay Lord eh. Sila accountable. Kaya once na tayo nag-submit, accountable na sila. Pag hindi tayo nag-submit, hindi sila accountable. Ikaw accountable sa buhay mo. Kaya nga, safe sa yung place nito eh. Pag nagpailalim ka, siya ngayon nagsisisi ito. Kung anong mangyayari sa buhay mo. So, siyempre, kung matino naman yun, kung anong blessing doon, mambunan ka. Mambunan ka. So, diretso tayo. Ano yung typical character? Disaster, sabi ng ating father or spiritual father. Sabi nito, the church is as safe as the authority is under. Ako, sabi ko, pili Pastor Edwin, hindi kami nagkakalma. Pero mas matindi sa amin, Pastor. Mas matindi sa amin. Kasi sa amin talaga, grabe talaga pinapakapi sa amin. Ano, group. Okay, every time meeting na lang, meeting. Partikular, patabigay ng pera. Pag pupunta pa rito yung magbibigay ng pera o yung aming treasurer, patay na siya. Kamamatay na. Kamamatay na. Kamamatay na. Pero hindi ako natutuwa. Hindi ako natutuwa. Pero nakatuwa rin ako sa kanya. Dati pa. Sabi pa naman dito, mga kapatid, mga pastor, meeting namin, more than 20 kami sa week. District namin yung district namin. Namunta kayo sa district. Yung ating blessing ay ang makakakuha lang po ay yung mga may papel. Teka lang, ako lang yung walang papel. Ako lang walang papel. Sana, kinuusap niya na lang ako, hindi niya na natin mind. Tama? Pero ano layunin niya? At sinabi pa, ang problema mo kasama mo yung asawa mo sa aking mga anak. So, ang tatanggap nito ay may prepare yung pastor lang. May ganun ba? Siya may hindi ka tanggap. Sabi ng anak ko, hindi pala pastor dahil gusto kong mawala. Kaya lang, sige, okay lang yun. Okay lang. Sabi ng ganun. Pero sakit sa damdamin ha. Pero yun nangyari. Ay, bakit ngayon sinasera? Nung ngayon ko na ako, ay, babae sa akin eh. Grabe yung babae. Ito, kailan na kami nag-meeting? Sabi ng pinakamakakahal na lagi na lang kaming pagka nagtuturo. Ang ituturo natin ngayon ay patungkol sa mga kulto. Diyos ko, pag nagdadalo ko, kultong turo, tapos tuwing mo nagtuturo, sabi nakatingin. Sa isip ko siya, ulo ko. Pero sabi ko, si Pastor Ruben kahit talaga ko palisin ito eh. Pero ito may purpose na Pastor, para mapuro. Kaya ako, alam niyo, nung dati, naiinis ako, nagagalit ako. Pero alam niyo, nung nakita ko yung purpose, ba't ako nandun? Hindi ako nagagalit. In fact, very thankful ako sa kanila. Kung hindi sila naging demonyo, hindi ko tatatwa ng mga angel. Hindi, honestly speaking. Kaya ako walang ilwin. Pagkala ko sila, very much okay. Kaya nung nagkakain nila, kakanta ka talaga ako. Siyempre, sa resort ni Senator, ginanap eh. Di ba? Kaya ako inahan ko. Di ba? Sabi nung mataarin na district supervisor, sabi niya, teka, gusto ko muna, bago tayo mag-start, gusto ko muna na palampakan natin si Pastor Avi. Pastor na ako sa kanila. Wala akong hotel. Pero pastor ako sa kanila na ngayon. Bakit? Gawa na, ano nga yung pag nasa authority mo ikaw? Ay, naku, sabi ko sa inyo. And then, kahinan. Yung number 1 ay dinideprive ako. Sa aking karapatan sa group. Kapatid, sabi ba naman, Avi! Pastor Avi! Matanda na yun. Pastor Avi! Sabi siya, tawag ka. Kakain na. Oh, binibigyan ako tinggal. Ako naman, sige po kita. Thank you so much po. Thank you so much po. Nakakalungkot nga eh. Oo, siya ay na-accidente. Nagbaro. Kasi 70 plus na. Nagbaro, naputol yung kanya dito bupungan. Yung bilog na humuhupok, putol. Inopera ko. And diabetic pa naman yun. Almost 4 hours daw na nakasubso. Tagal bago natakbo. Nakakakabali naman talaga. Kaya lagi mga kapatid, seryoso ito. Okay? Huwag kayong bibitaw sa inyo leader. Hindi mo kayo outgrow yun. Hindi mo kayo outgrow. Okay? Hanggang tayo pag-paras buhay, hindi dapat yung ating connection sa kanya. Okay? Kaya lagi,
Kung halimbawa yung leader mo, bibili ka sa kupan, papasakupan, may safe yan mga membro mo. Safe na safe yan. Kapatid. So, direct tayo. Total authority. Personal authority. Okay? Isinilang ka, meron ka na yan. Ang tawag yan, gift. Gagamitin mo yan para sa iyong place of influence. Ano sabi ni Lord? Magkaiba. Sa gobyerno natin, tayo bumuboto ng leader. Kaya Lord, di ba, siya ang pipili sa'yo. Para ano, ikaw gagamitin niya sa kanyang pagkakari. Sabi ni Lord, hindi naman kayo pumili sa akin. Ako pumili sa inyo. For what purpose? For what purpose? Mamunga. Ano yung bunga? Yun yung gift mo. Yun yung gift mo. Kapatid, lahat ng tao na tinawag ng Panginoon, ang dapat mangyari sa'yo, mamunga. Kaya lang, wala kang authority, paano ka mag-grow? Eh, hindi naman mga ganito tinawag ka doon, may bunga ka na. Kasi dadaan ka sa process. Ang uhubog sa'yo, ibig sabihin, magdidilig sa'yo, magpo-pour pa sa'yo, magpupurun sa'yo, yung authority mo. And therefore, pag namumunga ka na, you don't need to promote yourself. Why? Eh, kasi yung bunga mo, yung mismo tatawag sa kanila. May mga tao na ang gusto ay puno ng chiko. May mga tao na ang gusto ay bunga, mansanas. May mga tao gusto grapes. May mga tao gusto lansones. May mga tao gusto rambutan. Kaya huwag kayong maingit sa sasabihin nyo, ang dami nila. Okay lang yan. Pagkantay ka ng time mo, ang pinaka-purpose mo, mamunga. So, yan ang bubugin ka ng authority mo. Pag namumunga ka na, the people that likes your fruit will come to you. You don't need to call them. You don't need to promote because your authority will promote you. Okay? Ano mangyayari? Lapit sa'yo. Bakit? Kukuha ng bunga mo. Hindi mo kailangan magtawag kasi walang puno na sinabi, meron akong bunga. Punta kayo, kunin yung bunga ko. In fact, binabalibag niya Pag gusto, babalibagin kasi gusto niya. Gagawa siya ng paraan just to get your fruit. Kaya yun ang purpose. Again, hindi ka instantly mamumunga. Kaya, tanda niyo mabuti. Nakita niyo, save kayo. Bakit? Yung inyong pastor may authority rin. Hindi tayo bago dyan sa SCB. Lahat tayo nakita natin paano nagpapasama ang bawat isa kay pastor. Nakita natin, sabi nga sa inyo, grabe, ang problema ko lagi dito, yung mananaba, even na hindi na nga ako nagra-rise, wala naman ako makyan. Hindi pwede hindi ka magra-rise, sa sarap eh. Okay? Kagabi nga, wala na talaga kami plano kumain, napulog sa akin si Pastora Angli. Pastora, sabi pa naman nila hindi kakain, Diyos ko, kasi na Pastora rin siya pala nakasain. So, nangyari, i-text ko si Pastor Wilbert, Pastor, ako pala, kasi talingan nga ako, ay nag-ready na rin po sila. Nakatalaga na talagang si Atias hindi nasama. Si Kaki na rin nasama kasi dami na rin nakain dito. So, ano po, di sabi ko pa, hindi, wala si Pastor Wilbert. Tumawag pala si Pastor James. Sabi ko sa, akala ko po tumawag sa akin si James. Nakakahiya doon sa mga yung naganda. Ayaw, kaya sabi, tera, punta tayo. Kaya ka, punta kami. Diba? So, ayos na, lumaki na tansya namin. Okay, sinilang ka meron ka na yan. Okay? Yan ang tawag niya is your legal area of domain. Some of you gagamitin sa mundo na A, B, C, D, E, F, G yan para mas mabilis matandaan. Arts. Okay? Letter A, mundo ng arts. Baka iba sa inyo, artistahin. Diba? Kahit kontrabino pa, kahit yung sinasampal, at least artista. Okay? So, letter B, meron sa mundo ng business. Diba? Oo, yan. Sa dami natin ito. Meron yan, tinawag din Lord para doon ka mag-influence. Meron sa mundo na, letter C, church. O, tayo yan, siyempre. Kapatid, kaya hindi natin sinusuppress. Sa church na, kasi sabi ni Pastor Wilbert, alam niyo ba 10% na ng member ninyo kaya patakbuhin ng church? Ay, naku, totoo siya sabi ni Pastor Wilbert. Kasi nga naman, pag tayo umaalis, pag umaalis kami kasama sa seminar, ilan yung kasama namin? Maraming beses kami, dumalo kami, 20 megit. Ang natitira na lang, wala na yata 10. Sa church, o sabi ko, sige, magkano kayo na, Bible study kayo niya, mag-prayer meeting kayo niya. Sabi ko, habang kami nag-upgrade, mga kapatid. So, tingnan nyo, that is your area of the main establishment, creator for which He has designed and equipped you to perform. Sabi nito, it is your natural area of gifting. Kaya walang power struggle. Simple ka lang. Pag naandun ka, yung buhay mo mismo, yun ang sumisigaw sa kanila. And then people will come to you to get your fruits. Yan po yun. Again, yes,
Meron kang sarili mong gift, naisip nila, meron ka na yan, gagamitin mo sa iyong place of influence or marketplace. Kaya lang, kailangan po niya ng divine authority. Protocol ni Lord. Kaya pag meron kang pinagpapasakupan, kasi doon ka sa kanya magsasubmit. Lahat ng gift, kailangan may pinagsasubmitan para mag-function yan, legal, hindi illegal. Okay, yung power na gagamitin mo, destructive ang power, kahit ito ay illegal. Every gift needs authority to function legally. Kaya yung mga hindi nagpapasakop o walang leader na pinagpapasakupan, delikado ka dyan, kasi illegal yung ginagamit niya power. Diretso tayo. Okay, first place of authority, balikan mo lang sa clip, yung turo mo yan, time ago. Okay, sino ang authority ng civil? Hindi gobyerno kung sino nakarulo. Huwag nyo na pagtalunan, hindi mo binoto. Pero sabi ng Panginoon, sabi sa Roma, magpasa ako, kasi mas makakabuti ako sa iyo. At kaya mo makakabuti sa iyo, kung kukontrain mo kasi yun, ito, barangay pa lang, kukuha ang barangay clearance. Paano, mabibigyan ni Kapitan, ikalapang ka na. Eh sabi ng Panginoon, makakabuti sa iyo. Walang authority na establish na hindi sila na-establish. Paano sinasabi ng Panginoon, mas magiging maayos ka yan. Kaya dapat pasako ka, nanalo na, hindi mo yan yung bata mo. Eh nanalo na yun, wala tayo magkakawa. All we need to do is what? Mag-submit, kaya lang may absolute authority. Kung ito'y babangga naman sa prinsipyo ng Diyos, saka mo yung moksyon din. Okay? Pero as long as hindi naman babangga at maliit na bagay lang naman, bakit lang hindi? Kaya tayo naman ay nilog ng Panginoon na talaga tayo mag-submit sa authority. Social authority sa trabaho. Tinuruan mo ang aming mga miyembro niya, particularly, kahit mo na mapatotoo sa'yo, si Kenneth. Lahat ng principal coverage. Kaya wala kayong makikita na absent ni Kenneth simula pa noon pagdating sa bakyo. Pero teacher, ang usapan lang namin, sige, pwede ka mag-picture Kenneth. Pero again, huwag mo i-focus. After 1 month, siya kayo focus. Tama namin, gano'n ang kanilang mga, pero with faith. Grabe yung favor na nakuha ni Kenneth. Why? May authority ako, nakikita ni Kenneth, paano ko nagsasabi ni Pastor Robert? Grabe, mag-submit din sa akin. Ano ginawa niya? Pagdating niya sa naman sa authority sa trabaho, sabi ko, hindi pwedeng good kayo maging, mag-copy chair. Pero ayaw nyo naman kung ganito yung sa principal. That's why. Kasi magpo-cover sa inyo sa inyong place of influence kung sino yung immediate superior mo. Kaya dapat identify mo, sino yung immediate superior mo, dapat ito o good. Dapat okay kami ng mga principal. Kasi siya magpo-cover sa'yo. Tingnan mo si Kenneth, umilan na ng mga principal. Until sa sabi, ano nangyari? O dahil maganda ang patutuwa ni Kenneth doon, hindi mo kailangan mag-quote na napakaraming verses. Hindi mo kailangan gawing member mo yung principal na yun. Tulad na ginagawa natin dati. Maganda rin na influensya ko siya. In fact, nandun. Anniversary na nandun. Pinatatawag ko. Pag kami mga ganun, napunta. Pero napaka-busy ng principal na yun. Dalawang school ang pinag-principal na niya. At siya ngayon ay tapos na ng kanyang masteral din. May masteral din ba ng principal? Baka susunod ng Master of the Universe. Okay, family. Sino ang authority sa family? Problema ito na marami. Pag okay si mami authority. Pag okay si daddy authority. Naku, sinisira niyo pamilya niyo. Ang authority, yung magulang. Kasi sabi ng Bible, pag yung pinasama nyo ng Panginoon, iisa na sila. Kaya dapat isang desisyon. Mga magkasama, isang desisyon na dapat. Pag mag-iba ng desisyon, naku, sinisira niyo na yung pamilya. Kaya para identify nila, dapat alam ni mami, alam din ni daddy. Or ganito, wala si daddy. Pero alam niya na si mami, sabihin naman kay daddy. And that's okay, kasi yun ang gusto nila mangyari. You are covered. You are covered. Pagkalagi nagsasabi niya sa authority. Sa church, sino authority? Janito, ano sabihin? Janito. Pastor. Janito. Hindi pwede si Pastor at Janito na isang tao. Ano kayo nilid yan? Di ba? Pastor lang, huwag niyo bigyan ng ibang tungkulin yan. At first, yes, tinatanggap naman natin yan. Pero Diyos ko naman, kung tagal-tagal nyo lang, tapos si Pastor naman nililinis. Hindi naman hindi yun. Paano kayo? Saan kayo dadalhin ni Pastor? Di ba, Pastor niyo, ang destiny ninyo? Gusto niyo na, turbin kayo. Hindi natin pinipino sa janitor. May mga member ko janitor. Meron pa nga ako nun vice janitor, na-promote, naging vice principal. Sabi ko, ano gusto nyo? Vice principal, Pastor. Ba't vice principal ka? Lagi mo lutusan ng principal mo. Hindi ako vice. Kaya kala ko totoo may vice principal. Kasama ba ni Tete? Si Dave, makulit yun Tawa, loko pa. Okay, tingin nyo. Ano
binibigay ng battery sa sasakyan? Power. Okay? Power, tama ba? Kahit siya ang power sa sasakyan, hindi siya pwedeng mag-desisyon kung saan siya pupwesto. Sabi niya, boss, alam mo naman, ako nagbibigay ng power sa sasakyan mong Ferrari. Okay? Kaya ngayon, ako magdidesisyon. Dapat kasi mababa ko. Diba? Maraming ganyan. Anyway, powerful tayong lahat. Pero kailanman hindi ka pwede magdesisyon kung saan ka pupwesto. Ang maglalagay sa inyong pwesto kung ano yung purpose mo, anong assignment mo. Okay? Sabi ni Dr. Miles, your purpose and assignment dictates your order in the scheme of things. Ibig sabihin, yung layunin mo, ba't ka binuhay ni Lord? Okay, yung assignment mo, tungkulin mo, yan ang magpapasya kung saan ka dapat nakaposisyon. Kung battery ka, sa lagayan ka ng battery. Hindi ka pwedeng angkas-angkas ka ng driver, hindi kayo tatakbo. Diba? So, nakukuha ninyo? Kaya ganda pag may authority ka eh. Ilalagay ka doon sa tamang posisyon. At hindi ka kailanman madadamay doon sa patayan. Diba? Ng killer ng relationship in the house. Hindi. Kasi alam mo, may saktong sa'yo. Kasi hindi tayo pare-parehas. Okay? So, diretso tayo. Sino ang authority ng buhay natin? Wala na eh. Last na eh. So, again, may ako sumira sa usapan. So, I believe, marami na tayo natutunan sa araw na ito. At ako'y naniniwala sa aking kaunting pag-share sa inyo na kunin yung pinang ating pinupunto. Napaka-importante. Kung until now, hindi ka pa konektado sa pastor mo, ako, hindi ako magkakamali dito. Itong aking mga nasa ICB, alam yan, kilala nyo nga ako eh. Dahil lagi tayo magkakasama. Safe kayo sa pastor mo. Sorry doon sa hindi pa, pero gusto nyo maghintay safety sila, hanap kayo ng authority ninyo. Marami ng authority dyan, hindi ko naman sinasabi si pastor pinakamagaling. Pero siyempre sa atin nakaranas, siya yung tama leader sa atin. Siya tama leader sa atin. Sa hindi pa, vital po yun. Dapat makahanap kayo ng tamang leader ninyo. Mga kapatid kong pastor, mahal ko kayo, pares tayo ng tawa, dapat mayroong mabubuo ng karakter mo. Okay? Ang ganda sana, papasok na tayo kay Jesus. Si Jesus yung example, tao. Ang kanyang authority. Tao. Hindi direkta siya. Sinunod niya yung sabi ni Lord, ay maghahanda ng way mo. Okay? Sa susunod na siguro, sabihin ko na sa inyo kung sino, si John the Baptist. Ang kanyang authority. Kaya di makapaniwala si John. Ang sabi ni John, Pisan, mas makapangyarihan ka sa akin. Ang ganda na iyong gift. Ang gift mo, ikaw ay magbabautis mo sa Espiritu. Wala akong karapatan. Magtali nga ng nasinta sa sandanas mo. Hindi ako karapat-dapat. Sabi niya, sabi na Panginoon, no, this is proper. Pag sinabi proper, right positioning. Nano, kung kailangan mo sa ministry mo. Yung totoo, na nagpapailalim sa authority, hindi yung praise mo kung ano yung ministry ng spiritual partner mo. Hindi ka gumagawa ng sarili mo. Okay? Kung anong kanyang ministry, in fact, tinan niyo yun, nakita niyo pa sa Wilbert, Matthew chapter 3. Chapter 3 ba yun? Anong tawag ni John? Repent! For the kingdom of God is at hand. Ano pinagpatuloy niyo sa ni Jesus? Chapter 4. Repent! Tituloy niya na. Kung saan natapos si tatay, itinutuloy ng anak. Okay? Pag meron kayong great leader, you will become one. Tandaan niyo lang yan. Pag may great leader ka, in fact, ang totoo, mas lalo ang magiging great. Kasi masama na masama ang mundo. Wala na po tayong gagawa dyan. Nakasulat na yan. Pero again, ang mabuting katulad natin, mabuting at mabuting. Ang pinakamababang lamang po natin sa kanila, sa pinakamasamang masama, 10 times ahead tayo natin. Okay? All we need to do is what? Submit sa authority. Okay? God bless us all po. Okay? Hindi naman tayo ulit sa ating mga iwahiwalay. Okay, palakpak po ulit sa Panginoon. Sa aming kapatid. Ganyan po tayo inaayos ng Panginoon. Amen. Okay, so pag mayroong mga authority na nakasama sa atin. Kami po ay nakiusap sa kanya kasi meron pa mga activity